Ito guys, isa sa mga dapat tutukan kung magsisimula tayo ng negosyong baboyan ay syempre pagpili ng lugar na pagtatayuan natin ng baboyan. Bakit ba importante yan? Kasi nga guys, makakasave ka dyan later on. Long term ang pagpaplano niyan. Long term ang pakinabang niyan. Kapag hindi maganda ang pagpaplano mo sa lokasyon ng iyong babuyan o sa lugar ng pagtatayuan ng piggery business, maaaring dyan pala malugi ka na. Bakit? Kasi nga guys, sa pagtatayo ng negosyo ng piggery business, may kaakibat na puhunan at isa sa pamumuhunan na pagkagastusan mo sa piggery business ay syempre yung building. So, dapat makapili ka ng isang magandang lokasyon na may sapat na hangin, hindi binabaha, para at least safe ang iyong piggery business. At syempre, ganoon na rin guys, yung dapat malayo sa mga kabahayan. So, yan yung mga bagay na dapat nating tutukan sa pagpili ng lugar na pagtatayuan natin. Sa pagtatayo natin ng piggery business, maliit man o malaki, sabihin na natin, malaki pa rin yung gagastusin mo. Kahit nasabihin mong backyard piggery o backyard hog raiser ka lang, nag-range ng mula 10,000 to 30,000 o pwedeng maging 45,000 depende sa dami ng baboy na alagaan mo yung pagpapatayo pa lang ng building. At kung mid-range magbababoy ka naman, backyard magbababoy na merong 20 heads and more, maaari kang kumastos ng 100k hanggang 300k sa paggawa ng building pa lang. Alalahanin natin na sa panahon ngayon, pataas na ng pataas ang gastusin sa pagpapatayo ng piggery business. Sa building pa lang, labor cost, magkano na, di ba? Kaya importante na kapag pipili tayo ng lokasyon, yung tamang-tama at swak na swak. Yung pinag-aralan natin at talagang tinanong natin ano-ano ba yung mga consequences. Tinanong natin yung sarili natin, tinanong natin yung kapitbahay natin, yung kapatid natin, para at least sa bandang huli, walang sisihan. Una, sa pagpili ng tamang lokasyon, dapat isaalang-alang natin. Okay ba ang hangin dito? Kapag humangin ba at may mga baboy ako, hindi ba maapektuhan ng mga kapitbahay ko o kalapit barangay ko? Hindi ba magrereklamo sila sa mga amoy ng aking mga alagang baboy? Kasi kahit sabihin natin na may septic tank yan, maaari pa rin mga amoy from time to time. Kahit na anong linis natin sa ating baboyan, remember, baboy ang inaalagaan natin. Okay, ikalawa naman, dapat isaalang-alang natin, binabaha ba itong lugar na pagtatayuan ko ng aking baboyan? Abot ba ng tubig ito? Maraming mga instances na nakita tayo hindi lang sa Facebook, sa YouTube at kung saan-saan pa na napakaraming mga magbaboy na sayang yung kanilang baboy, lalong-lalo na commercial piggery, mga nakita natin, nilunod yung kanilang mga alagang baboy. Kasi nga guys, yung location nila is sobrang baba na talagang konting baha lang, konting taas lang ng tubig sa kanila na iipon ng tubig. Kaya ang naging parang concept ng kanilang baboyan is parang naging swimming pool ng mga baboy. So, kailangan na importante guys na hindi cage basin yung ating location sa ating baboyan. Importante para hindi malunod ang ating mga alagang baboy kung sakaling bumagyo at tumaas yung tubig. Kailangan mataas yung lokasyon. Safety ang kailangan natin na number one concern bago natin itayo ang baboyan. Remember, kapag nagtayo ka ng isang commercial baboyan, milyon ang gastos dyan. At kung backyard hog raiser ka naman at marami-raming baboy ang alaga mo, talaga namang daang libo rin ang gastusin mo. Kung backyard ka naman, 5 heads to 10 heads, talagang sabihin na natin, talagang hindi biro ang gastos sa negosyo nito. At syempre, dapat isaalang-alang natin yung mga permit na kaakibat sa pagtatayo natin ito. Dapat matuto tayo ngayon pa lang, alamin na natin ano ba yung mga kailangan ko para at least ma-approve ang permit ng aking negosyong baboyan. Hindi basta-basta, ay magtatayo ako, saka ko nalang iisipin yung permit. Dapat bago pa tayo guys magtayo, alam na natin kung ano yung kaakibat na permit na dapat nating i-comply. Alamin natin yung zoning,
Ito ba, maaapektuhan ba ako ng zoning? Baka naman commercial na yung zoning, magtatayo ka pa rin ng piggery business. Sayang lang kasi hindi yan i-approve. Kahit nasabihin mo na hindi mo muna kukuhaan ng permit, later on, habang tumatagal, habang lumalaki ang iyong negosyo, talagang mabibisto at mabibisto ka. Kaya importante guys na bago mo pa itayo yan, isipin mo na yung pang long term, yung pang malaki na later on, sa bandang huli, iniisip mo na magiging maganda ang takbo ng iyong negosyo. Tatlong tanong pa guys ang dapat nating tutukan. Una, malapit ba ang babuyan ko sa patubigan? Kasi nga isa sa requirements ng negosyo ng piggery business, kailangan meron tayong access sa water. Mas maganda nga guys kung meron tayong mga poso para at least konti lang yung gagastusin natin. Okay. Ang ikalawa naman guys is yung drainage system. Importante yan para hindi tayo nagtatapon ng dumi ng ating mga alagang baboy at dun sa sapa nilalaglag. So, kailangan ngayon palang maging environment concern na tayo para hindi tayo mareklamo ng mga kapitbahay at hindi tayo makasuhan ng barangay. Ganun na rin hindi tayo makasuhan ng DENR at Department of Agriculture dahil nagiging sanhi tayo ng karumihan sa ating kapaligiran. So, importante yan para at least maging maganda at magpatuloy itong ating negosyo. So, kailangan malayo sa mga kabahayan para maiwasan natin yung disturbances. Ayan. Ang mga baboy kasi ayaw nila ng masyadong maingay. Ayan. So gusto nila na nakakatulog sila, nakakapagpahinga, kain, tulog, rest. Ayan. Ayaw nila ng masyadong nai-stress. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga baboy ang nababansot, naging mabagal yung paglaki, is yung sobrang stress sa kapaligiran nila. Kaya importante na sa atin palang matuto na tayo, masanay na tayo kung paano ibigay ang tamang tahanan na komportable sa ating mga alagang baboy. Ito pa, para maging profitable ang ating negosyo ng pagbababoyan, ang tahanan ng baboy, isa sa mga bagay na nakakaapekto sa ating mga alagang baboy para maging healthy sila. Kapag maganda ang kondisyon ng kanilang tahanan, syempre magiging komportable sila at magiging mabilis ang kanilang paglaki. Walang stress ang baboy. Ibig sabihin yan guys, kapag pinakain mo yung baboy, is talagang makikita mo sa katawan nila yung healthy at yung timbag na gusto mong ma-achieve sa kanila. Kapag stress kasi guys yung baboy, instead na makakain sila ng maayos, is hindi na sila makakakain ng maayos. So sayang lang yung feeds na ipapakain mo sa kanila unless na gutom yung baboy at walang pakialam. Pero karamihan sa baboy guys, konting ingay lang makikita mo. Magtatayuan yan at paikot-ikot. So yan yung nagiging dahilan ng stress ng ating mga alagang baboy kapag maraming tao. Ayan. Kaya importante guys na ilimit natin. Konti lang yung tao na dapat pumapasok sa ating baboyan. At importante sa lahat is kailangan yung safety ng ipapatayo natin na building. Importante guys na kung semento, may sapat na daluyan, agusan, o pasukan ng hangin para at least yung mga ammonia o ammonium is hindi makulong sa ating baboyan. Kapag walang sapat na hangin na pumapasok sa ating piggery at walang hangin na lumalabas o eksita ng mga pababahong amoy ng ating mga baboy, maniwala ka, magkakasakit ang iyong mga alagang baboy. Kaya importante, tamang pagpaplano ng lokasyon, tamang pagpaplano ng building na ipapagawa, at syempre, tamang pangangasiwa sa iyong mga alagang baboy. Maraming salamat po sa panonood ngayong araw na to. Ito si Kabady mo ko. Hanggang sa muli po. Maraming salamat at